Breaking news mga kababayan, magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon po ang ating bibigyan ng reaction ngayon, ang matinding resback at banat ni Congressman Sandro Marcos sa kanyang sariling auntie na si Amy Marcos. Dahil nga po sa kanyang mga revelation na binulgar kagabi sa harapan ng milyong-milyong mga kapatid sa INC rally na tinapos na po ng 2 araw. Mga kababayan, dahil po sa mga revelation ni Manang Amy sa kanyang tatay, ay talagang matapang na pinagtanggol ang kanyang amain na si PBBM, na itinanggi niya na hindi totoo at walang katotohanan ang mga binibintang ng kanyang Amy Marcos or ang kanyang auntie na pawang sariling interes lamang daw. Itinulak lang daw ng kanyang interes at may isalba ang kanyang pangalan. Totoo kaya ito mga kababayan? Na sinisiraan lang ni Manang Amy itong kanyang kapatid? Ano ang nagtulak sa kanya para gawin ito at ilaglag at isiwalat sa milyong-milyong mga kapatid, sa milyong-milyong mga Pilipino, maging sa buong mundo? Ay kalat na po itong balitang ito. Dahil nga po sa mga revelation na ito na matagal ng sekreto di umano, na maging ang kanyang tatay na si Marcos Sr. ay problema na di umano itong si The Junior na ito. Kahit nung governor pa siya, ay hindi daw siya pumapasok sa opisina, mga kababayan. Dahil nga po sa problema ng bisyo na ito. Marami pong siniwalat si Manang Amy, mga kababayan, na ikinagulat, ikinagimbal ng mga Pilipino na tila naloko tayo. Yun po ang sinabi niya. Nagawa niya lang ito dahil sa kanyang pagmamahal. Hindi niya na kayang tiisin na itago pa ang katotohanan. Nako po, mga kababayan ko. Ang dami na pong naglabasan na reaksyon dito. Pati si Auntie Claire, ipinagtanggol niyang todo ang kanyang amo na si PBBM. Na paninira lamang daw ito. Sa tingin niyo mga kababayan, hindi nagsasabi ng katotohanan itong si Manang Amy na sinisiraan lang ang kanyang kapatid? Kayo na bang umusga? So ngayon, babasahin ko po ang statement, official statement ni Congressman Sandro Marcos na ipinost niya sa kanyang FB account. Ito po mga kababayan, babasahin ko po at mamaya after ko babasahin, magkomento po kayo habang nakikinig po dito sa ating reaksyon. Ito po mga kababayan, ang banat ni Sandro Marcos. Nako po, matindi po ito mga kababayan ko. Talagang binakbakan niya si Manang Amy. Ito po, ang komento, 27,111 likes na reaction. Matindi ito po mga kababayan. Ito po ang sinabi dito. Statement of Majority Leader Ferdinand A. Marcos. I have always acknowledged and respect the role of my tita, Senator Amy Marcos, played in the early part of my public life. That respect remains, which is why this will be the first and last time I will speaking on this. In pains to me how low she has gone to the point that she resorts to a web of lies. Grabe, sabi niya, to a web of lies. Yung mga binanggit ng kanyang Auntie Amy na parang paninira lang ito. Aim at destabilizing this government to advance her own political ambitions. So, ibig sabihin mga kababayan, yung mga binulgar ni Manang Amy Marcos kagabi,
di umano na si BBM ay talagang may bisyo na ginawa lang ng kanyang tita, Amy Marcos, para isalba ang kanyang pangalan sa kanyang sariling interes. Totoo kaya ito mga kababayan? Napawang mga kasinungalingan lamang ang binibintang ni Manang Amy. Sabi ng ilan po, para matapos ang lahat, hair follicle test na. Nauna. Kung ito ay pawang paninira lamang, gawan nyo ng paraan. Paninira lang pala, ba't kayo kakabahan? Para matapos na ang kwentong ito, Sandro Marcos, ikaw na ang magpasimuno. Magsabi kay PBBM for transparency, for better democracy, for hair follicle test. Para matapos na ang kaguluhan ng pamilya nyo kasi masisira talaga kayo dito. Nako po, matinding revelation ito. Buong mundo pinag-iusapan ang tatay mo. So ikaw na mismo ang magpasimuno na magpa-hair follicle test ang tatay mo. Yan ang sabi ng mga milyong-milyong mga Pilipino na umahanap ng transparency for better democracy and better government. Eto po. Sabi niya, in pains to me how low she has gone to the paint. It pains me to see how low she has gone to the point that she resorts to a web of lies aim at destabilizing this government to advance her own political ambitions. To further repeat an accusation against President Bongbong Marcos and the First Lady, and for the first time ever myself, that is not only false but dangerously irresponsible. Nako po, mga kababayan. So yung mga tinuran, binanggit na mga pasabog ni Manang Amy is a web of lies. Grabe. So ibig sabihin, nagsisinungaling ang anti mo dito. Yun ang tanong ng taong bayan. Sabi nyo, mga kababayan, to further repeat an accusation against the President, Bongbong Marcos and the First Lady, and for the first time ever myself, isinama mo pa ako dito. Ako po. That is not only false, but dangerously irresponsible. Nako po. Hindi lamang ito paninira at walang batayan at fake news. Yan pa ay isang delikado at irresponsableng pag-aakusa. Nako po. Walang katotohanan at walang magandang idudulot sa bayan. Mga kababayan, the only wanted for the Filipino people to know the transparency for this issue is to make your move to issue a statement that your father will go to the hospital and take the hair follicle test to erase the issue. That's the number one move today. Okay? Nag-English na ako, mga kababayan. May cousin Borgi. Okay, yung pinsan din niya. May cousins Borgi, Vice Governor Matthew, and Attorney Michael can attest that these allegations that were insinuated against me are false. We always agreed that whatever happened between our parents, we wouldn't let ourselves be dragged. Sila daw ng mga anak ng kanilang mga amain, magulang ay hindi nagpapa-epekto sa away ng kanilang magulang. That is why nakakalungkot makita na ginagawa niya ito
for her to betray her own family brings a lot of pains to me as a consequence of my respect to her for giving me my start in public life. Nako po mga kababayan. Now is the time to unite behind the truth, not to amplify narrative meant to topple the government. Panahon ngayon para magtulungan, hindi para magpalaganap ng gulo at destabilisasyon. Halaka, hindi ito asal ng isang tunay na kapatid. Nako po, mga kababayan. Yan po ang mabigat na sagot ni Sandro Marcos, statement of Majority Leader Ferdinand A. Marcos. Mga kababayan, na anak ng Pangulong Bongbong Marcos. So lahat po ng mga paratang ni Manang Amy ay wala daw katotohanan. Ano sa tingin nyo mga kababayan ko? Ito ba ay isang paninirang puri lamang para isalba ang pangalan ni Amy Marcos? Para hindi masira ito? O ito ay may katotohanan na kahit masakit sa kanyang kalooban, ito ay para sa bayan. Ito ay nagawa niya para iligtas ang kanilang pamilya sa kahihiyan na dulot ng bisyo ni Pangulo. Nako po, matinding dagok ito at tila sampal ito sa mga Pilipino. Napati ako mga kababayan kagabi nang marinig ko ang mga revelation ni Manang Amy. Ay talagang naluha po ako mga kababayan. Na tila isa rin ako sa mga nabudol kung ito ay totoo. Para matapos na po ang usapan na ito, ang gagawin ng pamilya Marcos, ito rin ang kahilingan ng milyong-milyong mga Pilipino na bumoto dito kay BBM, ay magkusa na siya na magpa hair follicle test sa buhok in public para matapos na itong issue na ito. Eh kung ito'y paninira lamang, sagutin nyo ito. Yan ang gusto ng taong bayan ngayon. Si Ping Lacson, bumanat din. Sinabi niya na si Amy Marcos ay parang hindi Pilipino. Mga kababayan, yan ang sabi ni Ping Lacson, para kang hindi Pilipino. Bakit sinisiraan mo ang Pangulo ng Pilipinas? Naku po, anong sinasabi ng mga komento mga kababayan? Ito po ang mga komento. Naku po mga kababayan ko, matindi po ito. Ito po ang komento. Ano bang sinasabi ng mga tao? Ito mga kababayan, naku po, ito na mga komento. Anong sabi ng mga komento dito? Naku po, magugulat kayo dito mga kababayan ko. Matindi po itong revelation na ito. Ito po mga komento. Oh. Glit lang mga kababayan, magbabasa lang tayo. Ano sinasabi ng mga comment dito? Konti din ng mga komento mga kababayan ko. Talagang ang daming nagagalit. Kung hindi totoo, di magpa-hair follicle test na, yan ang sinasabi. O eto mga kababayan, ang sabi ng komento. Eto na ang komento. Todo deny. Adik daw kayo lahat sa First Family. Makikita naman sa inyong mga galawan. Naku po mga kababayan, galit na galit ang mga tao. For everyone's peace, we will undergo that hair follicle test is what we want to hear. Ayan, Sandro Marcos. For everyone's peace, sa katahimikan at kapayapaan ng bansang Pilipinas, seryoso po tayo. We want to know the truth.
for better government, transparency, and accountability. You have to decide your destiny. If you want to know the truth, the people of the Philippines know the truth. Kailangan malaman ng mga Pilipino kung talagang hindi totoo ito, mga kababayan. The truth shall set us free. But can we handle the truth? Nako po, mga kababayan, totoo yan. The truth shall we set us free. But can we handle the truth? Nako po, matindi po ito, mga kababayan ko. Matindi, can we handle? Kaya ba natin tanggapin ang katotohanan? The glory of saving a country is not those who have contributed to its ruin. Jose P. Rizal. Plots to destabilize a sitting administration often stem from power struggle or revenge rather than genuine national interest. There is a saying that if you love your brother, correct him in the right way, not by giving in. Proverbs 27:5, better an open rebuke that we love that is concealed. Naku po, mga kababayan ko, napakatindi nito. O yan o. Buo pa rin ang support ng Marcos clan kay PBBM. Aba, alam namin kung ano ang totoo. Good luck, Mr. President. Ipagpatuloy mo lang kung anong nasimulan mo para makabuti sa bayan. Hair follicle test. Truth will come out, not rigging. Ayan, mga kababayan. Sabi ni Suarez Paula Ida, in situations like this, it requires a tremendous amount of inner strength to be resolute in the truth, particularly when the onslaughts are launched from the very places which should have been the supporting sources. The composure, clarity, and respect you showed even in the disappointment are the signs of such integrity that many public servants cannot exhibit. Family conflicts are painful, but opting not to respond in kind and instead calling for unity speaks volumes about your character. Grabe. Very well said. O, dami pa rin kumakampi, mga kababayan. So kayo po ang aking tatanungin ng mga viewers ko. Ano ang masasabi nyo po sa mga resback, sentimento ng pamangkin ni Manang Aimee na sinabihan si Manang Aimee na anong klase kang kapatid? Parang sinabi niya, wala kang kwentang kapatid. Wala kang kwentang auntie, parang ganon. So ano po ang inyong masasabi dito, mga kababayan? Dahil po sa matinding revelation na pasabog ng kapatid ni BBM, dahil po sa kanyang bisyo, ay talagang nagimbal ang mga Pilipino. Hindi lamang sa lokal na mga pahayagan, sa dyaryo, sa mga buletin, sa mga social media, maging sa ibang bansa, international news, ay laman na rin ang ating bansa dahil po sa iskandal na ito, sa issue ng pulburon, na grabe talaga, marami pong napaiyak kagabi, na tila nabudol ang buong Pilipinas dahil po sa issue na ito. Pero, kung ito ay paninira lamang, sagutin ninyo. The Filipino deserves the transparency and accountability. The Filipinos deserve the truth, not to hide the truth. Diba, mga kababayan? Ano bang masasabi nyo dito? Yan lamang po ang aking bahagi.
isang like, isang share po, at isang subscribe. Para po, lumaki po tayo. Ipakalat nyo ang video ito mga kababayan. Yan lamang po ang aking bahagi. Mabuhay po. Once again, ako si The Wonders Philippines. Kaisa po sa Transparency for Better Democracy. Isa po tayo sa dumalo sa malawakang rally ng kapatiran. Mga kababayan ko, milyon-milyon ang umattend. Talagang masaya na isigaw ang tunay na katarungan at katwiran ng kaisahan po ng kapatiran. Salamat po ng marami. Mabuhay po.